Iminumungkahi ng Malacanang at Sugar Regulatory Administration ang pag-i-import ng karagdagang asukal. Dahil sa mataas na presyo nito sa ilang pamilihan, pati tikoy na handa sana sa Chinese New Year, apektado na. May report si Bernadette Reyes. Para dumami ang supply at mapamura ang asukal, inirekomenda na ng Malacanang at ng Sugar Regulatory Administration ang pag-angkat ng hanggang 450,000 metric tons na asukal. Kasama na riyan ang 2 buwang buffer stock na inanunsyo noon ni Pangulong Bongbong Marcos. We never know, isang masamang bagyo or delay sa shipping and then magpuproblema po tayo sa supply. So very wise po yung 2-month buffer. Mula Setyembre hanggang ngayong buwan, may mahigit 100,000 metric tons na ng asukal ang inangkat. Apektado pati ang tikoy, magcha-Chinese New Year pa man din. Dahil sa asukal. Bakit sa asukal? Nagmahal yung asukal eh. Ang dating 3 for 100 na half kilo ng tikoy, 80 pesos na ang kada piraso ngayon. Ang 1 kilo naman na dating 70 pesos, 150 pesos na. Habang ang 2 kilo ng tikoy, 280 pesos na mula sa dating 190 pesos. Pagdating naman sa produksyon ng asin sa Pilipinas, bumaba ito sa 42,000 metric tons. Malayo sa 240,000 metric tons na napoproduce noong dekada 70. I think the reason behind of low production of salt dito na ho sa Pangasinan, the link of the buyers, so kulang kami ng market. Napag-usapan din sa Senado ang pagpapatanggal ng batas na nag-oobligang gawing iodized ang lahat ng asin sa merkado. Ikinampanya ito noon ng DOH bilang tugon daw sa iodine deficiency na nagdudulot ng goiter at di maayos na development na pag-iisip. Pero sa datos ng National Nutrition Council, 12% lang ng populasyon ang may iodine deficiency, kaya hindi kailangang lahat ng asin sa merkado ay iodized. Tanggalin na lang yung requirement na yun at gumawa na lang kami ng program sa DOH to solve that deficiency. Hindi madali kasi yung iodization eh. Dahil dito, 93% ng asin ang ini-import gayong may 36,000 kilometers ng shoreline ng Pilipinas. Pero hindi naman pala iodized ang inaangkat na asin at sa bansa na ito pinoproseso para makasunod sa batas. Sa Cagayan de Oro naman, tumaas ang presyo ng tuyo sa ilang pamilihan dahil sa madalas na pag-ulan. Ang tamba na dating 100 pesos ang bawat kilo, 160 pesos na. Ang marot o ang goodbye head naging 400 pesos na ang kilo mula sa 280. Tumaas din ang presyo ng bulinaw na nasa 300 hanggang 700 pesos ang kilo, depende sa laki. At ang danggit, 260 pesos na mula sa 180 pesos kada kilo. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinababahala ng Philippine College of Physicians ang bentahan online ng mga peking medical certificate. Bukod sa illegal ang gawain ito, pwede rin daw mapahamak ang kalusugan ng marami, lalo na kung bibigyan ng isang empleyado ng medical certificate na fit to work ito kahit may sakit pa. Umaapela ang grupo sa law enforcement units na bigyan ito ng pansin. Bukod sa medical certificate, may mga nag-aalok na rin online ng peking death at birth certificate. May nag-aalok pa na pwede nilang baguhin o i-edit ang mga detalye na nasa dokumento. Sabi naman ng PNP Anti-Cybercrime Group, pwede silang magsagawa ng crackdown sa mga ganitong operasyon kung hihingi ng tulong ang Department of Health o anumang grupo. Stable na balik kita. Yan ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga dayuhang mamumuhunan sa Maharlika Investment Fund. Ibinida ng Pangulo ang panukalang investment fund sa kanyang talumpati sa Country Strategy Dialogue sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na gagamitin ng investment fund para mamuhunan sa agriculture, energy, digitalization at paglaban sa climate change. Ibinida rin ng Pangulo ang inaasahang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ng hanggang 7% ngayong taon. Kaya sabi niya sa Pilipinas daw pinakamainam na mag-invest o mamuhunan. The process of establishing our first ever sovereign wealth fund is underway. Such a fund is one tool among many in our efforts to diversify our financial portfolio, which includes our existing institutions pursuing investment that will generate stable returns, but also welfare effects spanning employment creation, improvement of public service, and a decrease in costs of economic activities.
Nanawagan din ng Pangulo sa iba't ibang bansa na luwagan ang anumang trade restrictions para makabangon mula sa pandemya. Matapos naman ang pulong ng Pangulo kasama si dating British Prime Minister Tony Blair, sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na interesadong sumuporta si Blair sa railway projects ng pamahalaan. Nakapulong din ng Pangulo ang International Monetary Fund. Ngayong araw, nakapulong ng Pangulo ang ilang top international CEOs kasama ang kanyang gabinete at delegasyon. Tinalakay nila ang investment climate at ang pagkakaroon ng business operations sa bansa. Nagpaunlak din ang panayamang Pangulo sa International Business News Company na Bloomberg tungkol sa iba't ibang usapin. Sa mga nangangarap magkabahay sa pamamagitan ng Pambansang Pabahay Program ng gobyerno, pinaplano ng Department of Human Settlement and Urban Development o DHSUD na magpatupad ng interest subsidy para mapababa ang inyong magiging bayarin. Sa panayam ng Super Radio DZBB, sinabi ni DHSUD Secretary Jose Acuzar na balak nilang gawing 1% ang interest rate ng housing loan. Batid daw ng kagawaran na ang karaniwang 6% interes ay hindi kakayanin ng mga informal settler at minimum wage earner. Kaya ang kulang sa interes, lokal at national government daw ang aako sa pamamagitan ng housing interest support. O galang-gala na ba kayo? Good news po, dahil sa susunod na buwan, nakaambang bumaba ang pamasahe sa eroplano o airfare. Bumaba na kasi ang presyo ng jet fuel sa 38 pesos and 92 centavos kada litro. Kaya ang fuel surcharge, ibinaba na rin sa level 6 ng matrix ng Civil Aeronautics Board. Ibig sabihin, depende sa layo ng biyahe, magiging 185 to 665 pesos ang fuel surcharge sa domestic flights. Mula yan sa mahigit 200 hanggang mahigit 700 pesos. Nasa 610 hanggang mahigit 4,000 pesos naman sa international flights. Mula sa mahigit 700 hanggang mahigit 5,000 pesos. Good news din ito para sa mga airline company dahil kapag mas mababa ang presyo ng airfare, mas maraming maienggan yung bumiyahe. Inabsuelto ng Court of Tax Appeals si Rappler CEO Maria Ressa at ang Rappler Holdings Corporation sa 4 na counts ng tax evasion. Ayon po sa First Division ng Court of Tax Appeals, hindi raw napatunayan ng prosekusyon ang alegasyong hindi pagbabayad ng tax obligations ni Ressa. Ang kaso ay inihain noong 2018 ng Department of Justice noong administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil daw sa hindi umano pagbabayad ng buwis ni Ressa at ng Rappler mula sa kita sa pag-issue ng Philippine Depository Receipts noong 2015. Today, facts win. Truth wins. Justice wins. Medyo emotional nga lang po. So, this acquittal, kahit na medyo matagal po, is not just for Rappler. It is for every Filipino who has ever been unjustly accused. Ang amang arestado sa pang-aabuso ng anak sa Quezon City at ang niransak na eskwelahan sa Iloilo sa spot report ni John Consulta. Ito ang iniwang mensahe ng isa sa mga suspect sa pagninakaw sa Oton Central Elementary School sa Iloilo. Sa nasirang grills ng bintana ng PTA office, hinihinalang dumaan ang mga salarin. Ayon sa Oton Police, 14 na stand fan, 2 wall fan, 1 aircon at 1 flat screen TV ang tinangay. Plano ngayon ng school administration na kumuha ng gwardiya. Ang alok na trabaho sa call center sa ilang Pinoy nauwi sa persahang pang-scam pagdating nila sa Cambodia. Ang sulyap sa iba pang balita hatid ni Sandra Aguinaldo. Ilang Pilipino ginagawa umanong scammer ng cryptocurrency sa Cambodia. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, isa sa mga biktima ang nagsumbong sa kanya na pinangakuan sila ng trabaho sa call center na may malaking kita. Pero pagdating sa Cambodia, puwersahan silang pinagro-wrong send ng text sa mga taga-Amerika, Canada o Singapore. Pag sumagot, kakaibiganin at aakitin sa negosyong cryptocurrency. Nang humina raw ang scamming operation noong nakaraang buwan, 16 na oras daw silang pinagtatrabaho kada araw. Ang mga walang maakit na biktima, sinasaktan pa raw.
Nakauwi na raw sa Pilipinas ang biktima na lumapit kay Ontiveros. Pero ang mga kasamahan niyang sinagip nitong Lunes ng Cambodian police nananatili pa rin sa isang police station. Sinulatan na ni Ontiveros ang Department of Foreign Affairs para sa mabilis na pagpapauwi sa kanila. Sabi ng Bureau of Immigration, may 2 tauhan na silang inalis sa pwesto habang iniimbestigahan dahil sa natanggap nilang intel na sangkot sila sa trafficking sa NAIA at Clark International Airports. Mga overseas Filipino workers na nawalan ng trabaho sa Saudi Arabia at hindi na ibigay ang sahod mula 2015 hanggang 2017, muling pinagre-rehistro. Gumugulong na ang pag-a-update ng datos ng mga claimant kaugnay sa hindi binabayarang sweldo ng Saudi Ogre Ltd matapos bumagsak ang presyo ng langis noon. Kasunod ito ng pangako ni Saudi Arabia Crown Prince Mohammed bin Salman kay Pangulong Bongbong Marcos nitong Nobyembre na magbabayad sila ng 2 billion reals o 30.5 billion pesos sa mga Pinoy claimant. Ang mga OFW na dating empleyado ng Saudi Ogre inabisuhang magrehistro online sa Saudi Embassy. Patuloy naman daw na nagpa-follow up ang Department of Migrant Workers sa Saudi government kaugnay sa DIPA na ibigay na sahod ng mga OFW. Kung may tanong tungkol sa claim ng mga OFW o pamilya ng pumanaw na OFW, pwede raw mag-email sa Saudi Embassy o sa Department of Migrant Workers. Ang mga tanim na mangga ng ilang magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan, pineste. Nabulok ang mga bunga ng mga punong mangga dahil sa insektong sesid. Nanghihinayang ang mga magsasaka dahil malaki ang kanilang lugi. Ayon sa Municipal Agriculture Office, umabot na sa 8 barangay ang apektado. Bukod sa Mangaldan, apektado rin ng peste ang mga bayan ng San Fabian, Mapandan at Poso Rubio. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagbatuhan na upuan ang 2 grupong yan habang nasa isang food fest sa Buena Vista, Guimaras. Nagsuntukan pa ang magkabilang grupo. Hindi malinaw kung sino nagsimula ng gulo pero nakainom ang mga sangkot dito. 6 ang sangkot sa Rambol kabilang ang isang menor de edad. Nagkaayos din kalaunan ang mga lalaki. Nangako rin ang mga ito na babayaran ang mga nasirang gamit sa lugar. Kahit second time nang nakapunta ng Pilipinas, nagulat pa rin ang South Korean heartthrob na si Kim Soo-hyun sa mainit na pagtanggap sa kanya ng Pinoy fans. 네, mahal kita, yeah. Dumagundong ang Araneta Coliseum sa libo-libo nagpuntang fans. Mas napamahal si Soo-hyun sa mga Pinoy dahil sa mga pinagbidahang K-drama, gaya ng My Love from the Star at Moon Embracing the Sun, na parehong ipinalabas sa Kapuso Network. Inireveal din ni Soo-hyun na may bago siyang project ngayong taon. Isang aso sa Nabunturan, Davao de Oro ang pwedeng utusan. Hindi lang siya bantay, kundi tagabili rin. Yan ang aspen na si April, alaga ni na Queenie Olimpay at Lance Omasdang. Sinusulat lang ng amo ang mga bibilhin saka ikakabit sa alaga at mag-isa na itong pupunta sa tindahan. Nagsimula lang daw ito sa biruan at doon nalaman na talagang maaasahan pala itong si April. Tuloy-tuloy lang ang mga balitang dapat ninyong malaman. Susunod na po ang Saksi. Sa ngalan ni Ato Maraulio at Maki Pulido, ako po si Mariz Umali. Para sa Pilipino, ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.